sa daigdig ay lagana, liwanag na sumisikap, salitang buhay ng lahat. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Narinig ninyo na noong unay inutos sa mga tao, huwag kang makikiapid. Ngunit ngayon sinasabi ko sa inyo, ang sinumang tumingin ng may mahalay na pagnanasa sa isang babae, sa isip niya ay nakikiapid na siya sa babaeng iyon. Kung ang mata mo ang siyang nagiging sanhi ng iyong pagkakasala, dukutin mo at itapon, sapagkat mabuti pang mawalan ka ng isang bahagi ng katawan kaysa buo ang iyong katawang itapon sa impyerno. Kung ang iyong kamay ang siyang nagiging sanhi ng iyong pagkakasala, putulin mo at itapon. Mabuti pang mawalan ka ng isang bahagi ng katawan kaysa buo ang iyong katawang itapon sa impyerno. Sinabi rin naman, kapag pinahiwalay ng lalaki ang kanyang asawa, ito'y dapat niyang bigyan ng kasulatan ng paghihiwalay. Ngunit ngayon sinasabi ko sa inyo, kapag pinahiwalay ng isang lalaki ang kanyang asawa, nang hindi naman ito nangangalunya at ito'y nag-asawang muli, ang lalaking ito'y nagkasala. Itinulak niya ang kanyang asawa sa pangangalunya, at sino mang mag-asawa sa babaeng hiniwalayan ay nangangalunya." Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo na po ang lahat. Magandang gabi po sa inyong lahat. Ngayon po ay Biyernes, araw ng ating mahal na pong Jesus Nazareno. Kaya bigyan po natin ng papuri, paggalang at pasasalamat ang ating mahal na pong Jesus Nazareno. Mga kapatid, isang bagay po ang marahil makatotohanan. At ano pong isang bagay na makatotohanan? Na ang bawat isa sa atin na nasa loob ng simbahan na ito at dumadalo sa simbahang ito, dumadalo sa misang ito, ay makasalanan. Meron po bang hindi makasalanan at walang bahid dungis ng pagkakasala? Meron po ba? Wala. Marahil lahat tayo ay makasalanan, lahat tayo ay nagkakasala, lahat tayo ay nagkakamali. Kaya nga sabi ni Jesus sa ating ebanghelyo, kung ang mata mo ang siyang nagiging sanhi ng iyong pagkasala, dukutin mo. Kung ang iyong kamay ang nagdudulot sa iyo ng pagkakasala, ano ang sabi ni Jesus? Putulin mo. At kung iintindihin natin to marahil mga kapatid ng literal, lahat tayo walang mata. Lahat tayo walang kamay. Dahil ang bawat isa sa atin nagkakasala, nagkakamali. Pero tandaan din natin mga kapatid, na sa kabila ng ating pagkakamali at pagkakasala, nandiyan ang Diyos. At anong ipinagkakaloob ng Diyos? Pag-asa. At kasama sa pag-asang ipinagkakaloob sa atin ng Diyos ay ang kanyang pagmamahal at ang kanyang pagpapatawad. At kung tayo ay pinagkakalooban ng Diyos ng pag-asa, ng pagpapatawad at pagmamahal, nangangahulugan mga kapatid, na sa buhay na ito, sa kabila ng ating mga pagkakamali at pagkakasala,
dapat tayo ay nagsusumikap na magpakabuti. May mga tao kasi, mga kapatid, na lagi na lang nilang sinasabing, makasalanan ako eh. Alam naman ng Diyos yan na makasalanan ako. Alam naman ng Diyos na nagkakamali ako. Alam naman ng Diyos na minsan natutokso ako. Pero minsan, wala tayong ginagawa upang magpakabuti. Walang pagsusumikap sa ating mga sarili na tayo ay magpakabuti. Huwag nating sabihin na hanggang dun lang tayo sa pagiging makasalanan. Bagkus tandaan natin, nung nilikha tayo ng Diyos, ang bawat isa sa atin, nilikha niya ng mabuti. Magkasala ka man, magkamali ka man, tandaan mo mga kapatid, nung ikaw ay nilikha ng Diyos, ikaw ay mabuti. Kaya mga kapatid, sa araw na ito, sa ating pagiging makasalanan, sa ating mga kakulangan, sa napakadami nating limitasyon sa buhay na ito, huwag tayong mawalan ng pag-asa. Dahil ang pag-asang ipinagkakaloob sa atin ng Diyos, pag-asang nagbibigay sa atin, binibigyan niya tayo ng kapatawaran, pinagkakalooban niya tayo ng pagmamahal. At kung nagkakaloob ang Diyos ng kapatawaran at pagmamahal, dapat magsumikap kang magpakabuti. Dapat magsumikap kang piliin lagi ang Diyos sa iyong buhay. Alam niyo mga kapatid, yan po ang kulang sa mundo natin ngayon. Nakukontento na lang tayo na sabihin tayo ay makasalanan. Pero wag tayong makontento dahil ang Diyos patuloy na nagbibigay sa atin ng pag-asang magpakabuti. Huwag tayong makontento sa pagiging makasalanan dahil ang Diyos nagbibigay sa atin ng pag-asa ng kanyang pagpapatawad at pagmamahal. At kung gano'n na lamang ang pag-asang ipinagkakaloob sa atin ng Diyos, magsumikap tayong mamuhay ng tama. Magsumikap tayong mamuhay ng kaaya-aya sa Diyos. Pangalawa, mga kapatid, tandaan natin na sa buhay na ito, ang paggawa ng mabuti at paggawa ng tama ay hindi lamang para tayo ay papurihan ng iba. May mga tao kasi na gumagawa na lamang ng tama, gumagawa na lamang ng mabuti dahil nakatatanggap ng papuri. Pero mga kapatid, tunay na pagpapaalala sa atin sa araw na ito, na sa mga oras na tayo ay gumagawa ng mabuti at tama, tayo ay nagbibigay papuri, hindi sa ating sarili, bagkus tayo ay nagbibigay papuri sa Diyos. Kapag ikaw ay tumutulong sa iyong kapwa, kapag ikaw ay nagbibigay ng limos, hindi yun para maramdaman mo yung kabutihan mo sa iyong sarili. Bagkus kapag ikaw ay nagbibigay ng tulong at limos, ito ay isang paraan ng pagbibigay papuri sa Diyos. Sa madaling salita mga kapatid, sa mga oras na tayo ay gumagawa ng tama, sa mga oras na tayo ay gumagawa ng mabuti, isa rin itong paraan ng pagbibigay papuri sa Diyos. Ang pagbibigay papuri sa Diyos ay hindi lamang nakakamit kapag tayo ay nananalangin. Ang pagbibigay papuri sa Diyos hindi lamang nakakamit kapag tayo ay nasa loob ng simbahan. Pero sa mga oras na tayo ay nagpapakabuti at gumagawa ng mabuti, nagbibigay papuri tayo sa Diyos. At naniniwala ako mga kapatid, ang mithiin ng bawat isa sa atin, magbigay papuri sa Diyos. Tama po ba? Kaya nga tayo nandito ngayon sa loob ng simbahan. Kaya nga po kayo dumadalo ng misa ngayong araw ng Biyernes. Dahil gusto natin ng papuri, bigyan natin ng papuri ang Nuestro Padre Jesus Nazareno. Pero anong pinakamagandang bagay ng pagbibigay papuri sa Kanya?
kapag tayo ay gumagawa ng mabuti. Kapag tayo ay gumagawa ng tama. Kapag tayo ay nakikipagkapwa-tao. Kapag tayo ay nagmamahal sa ating kapwa, yaan ang tunay na pagbibigay papuri sa Diyos. Kaya mga kapatid, sa araw na ito, ngayong araw ng Biyernes, araw ng mahal na pong Jesus Nazareno, magbigay papuri tayo sa Kanya dahil hindi tayo nakukontento sa pagiging makasalanan. Bagkus tayo ay umaasa sa pag-asang ipinagkakaloob ng Diyos. At anong pag-asang ipinagkakaloob ng Diyos? Pagpapatawad at pagmamahal. Mga kapatid, sa mga oras na ikaw ay humaharap sa pagsubok ng buhay, tandaan mo kasama mo ang Diyos. Kapag ikaw ay humaharap sa kaligayahan ng buhay, kasama mo ang Diyos. Kasama mo si Jesus. Dahil ang pag-asang ipinagkakaloob niya, tunay na walang hanggan. At kung tunay na walang hanggan, ang pag-asang ipinagkakaloob ng mahal na pong Jesus Nazareno, tayo'y magbigay puri sa Kanya. At sa ating pagbibigay puri sa Kanya, mamuhay tayo ng mabuti. Mamuhay tayo ng tama. Kaya sa pagpapatuloy po ng ating banal na misa, yan po ang ating hilingin sa mahal na pong Jesus Nazareno. Tayong mga deboto ni Nuestro Padre Jesus Nazareno, patuloy na umaasa sa Kanyang pag-asa na ipinagkakaloob. At ang pag-asang Kanyang ipinagkakaloob, panawagan sa atin, mamuhay ng pagbibigay papuri sa Kanya. At sa pagbibigay papuri sa Kanya, namumuhay tayo ng tama at mabuti. Amen.